What's up mga langga? Maing buntag. Mag-aalas 4 pa lang po ng umaga dito mga langga. But as you can see, naggayak po kami ngayon mga langga. Dahil punta po kami sa clinic ni Dr. Semblante sa mga langga, Lugo, sa Bourbon. Kay yung mga gamot niya dun, kasi po kukunan namin ng gamot sila si mama o si papa. Kaya hindi makatulog ang dalawang matanda dahil sa ubo. Grabe talaga yung ubo ngayon. Kailangan muna natin maglagay ng protection sa init. Kay sa gabi dito malamig, sobrang lamig, pero sa umaga naman grabing init. Kaya maaga kami nagayak mga langga dahil sa klinik kasi ni Dr. Semblante madaming tao kapag kahit madaling araw pa maraming nakapila. Dahil yung gamot niya ay medyo mura lang. Tapos, epektibo. Kaya, doon talaga kami tumatakbo mga langga kapag meron kami mga ubo, dito, sipon, lagnat, si insik mga langga, nagre-ready na din. Samahan ko si insik mga langga dahil masyado kasing malayo ang biyahe papunta doon. Kasi nga nasa Bugo. Nagmamadali kaming, kailangan naming bumiyahe ng madaling araw papunta doon dahil alam nyo naman si Insik ay wala pa pong lisensya sa kanya, wala pa po siyang driver's license. Kaya inagahan namin para makauna tayo makauna kami sa linya, makauwi kami agad, hindi kami maabutan, baka simba ko lang, baka may checkpoint. Lisod na no. So, ayun nga, yung dalawang matanda, si mama at si papa, inuubo. Tapos, walang kuan. Kami lahat dito, mga langga, inuubo, sinisipon kaming lahat. Teka lang, magkikilay lang ako, mga langga, ha. So, ayun, mga langga. Nakapagkilay na tayo, no. At lipstick tayo ng konti. Konti lang naman. Yun lang naman mga langga. Para hindi tayo masyadong pale ba. Luspad. So ayun, kahapon pa sana namin gustong pumunta doon mga langga. Kaso lang pa kami sa budget. Yung budget namin kulang. Dahil dalawa yung kukunan namin ng ng gamot, si mama at si papa nga. Kaya naghanap muna kami ng pandagdag. Mabuti na lang nakahanap kami kagabi. So ayun, alis na tayo, no. Ready na, nakapagsuklay na. Para makabalik kami dito mga langga ng hindi pa masyadong tanghali at wala pa masyadong checkpoint sa daan ba. Yeah. Let's go. Sa mga oras na mga langga, pagkatapos na mahabang biyahe ay naabutan na kami talaga ng liwanag dito sa daan, no. So parang alas 5 yata ng umaga na dito mga langga. Tapos medyo malayo-layo pa kami sa sa clinic ni Dr. Semblante mga langga. Kaya yung takbo namin dyan ay tuloy-tuloy lang talaga mga langga. So yan mga langga, ganyan ka kahawan or kalinis, walang masyadong traffic kapag ganitong oras talaga bumiyahe mga langga, no. Kaya naisipan talaga namin Insik na bumiyahe ng maaga para mauna kami doon, makakuha kami ng priority number at makauwi kami agad. Dahil gaya ng sinabi ko, si Insik po ay wala pang driver's license, kaya mag-iingat na lang muna para
bili ng ano na. So pagkatapos ng 2 oras na biyahe mga langga, masyadong matagal at mahabang biyahe, nakarating na kami dito sa clinic ni Dr. Semblante mga langga. So ayan, hindi pa nga na patay ni Insik yung motorsiklo, punta agad dito sa lamesa para makuha ng priority number. Unahan kasi mga langga, kailangan ko kasing maunang makakuha ng priority number para mauna ka din na makakuha ng gamot. Dahil ano kasi, yung iba nanggaling pa sa malalayo, kaya yung iba ano talaga ka ng maaga talaga sila pumunta dito. Mabuti na lang mas maaga pa kami ni Insik, kaya yung number namin ay number 2 tsaka number 3. Sa kanya yung number 2, sa akin yung number 3. Tapos meron pa palang nauna pa sa amin. Siguro kumuha yun dito ng number ay madaling araw pa talaga, yung madilim pa. So yan yung waiting area ng clinic ni Dr. Semblante mga langga. Maya-maya yan mapupuno na yan. So kadalasan maraming tao dito kapag Lunes hanggang Biyernes mga langga. Pero pag ditong Sabado, hindi na masyadong madaming tao, pero panigurado maya-maya yan magsisidatingan na yung mga tao mga langga. Dahil dito kasi sa clinic na to, mabisa yung kanilang gamot, effective, and of course medyo mura lang. Yung yung kayang-kaya lang sa presyo ba. Kasi yung gamot na para sa ubo, bale tatlong klase or tatlong klase ng gamot, makakabayad ka lang ng 300 or 200 plus, mga ganun. Or kung depende kasi yun sa sakit mga langga, kapag medyo yung sakit mo ay malubha or kailangan talaga ng ng pusang gamutan, ay medyo malaki-laki din yung mababayaran mo. Pero kapag yung normal na sakit gaya ng ubo, sipon, lagnat, mga natural na sakit talaga sa panahon ngayon, medyo makamura-mura ka lang mga langga. Pero dun ka naman papatayin sa presyo ng gasolina. Kasi yung presyo ng gasolina ngayon ay umabot na talaga ng halos 100 po yung litro. Kaya hindi po biro talaga ang bumiyahe ng medyo malayo. Dahil yung gasolina ngayon ay napakamahal. Hindi lang po gasolina, pati po bigas mga langga. Kaya po lahat ng tao sa Pilipinas man o sa sa ibang bansa. So ayun mga langga, kararating lang po natin. So umalis tayo ng 4. Dumating tayo dito ng 6 na ba? Ganyan. Alas 6 in punto mga langga, andito na tayo sa Dr. Semblante na clinic. So ito yung pagamutan niya. So dito yung waiting area mga langga. So ngayon wala pang masyadong tao, kaya kami pa man masyado kasi kaming maaga mga langga. Pero pang number 3 na kami, akala namin kami yung number 1 kasi sobrang aga namin. Number 3 na pala kami. May nakauna na sa amin. Siguro umalis lang, kumain siguro. So ayun, sobrang aga natin dito mga langga. Maghihintay pa kami dito ng mga ilang oras mga langga, kay ang opening ay alas 9 pa man. Kailangan lang talaga na mauna sa priority number, dahil maya-maya nakikita nyo maya-maya dadami ang tao dito. So madami kasing tao dito everyday mga langga, dahil yung yung mga gamot niya ay sobrang mabisa at mura lang siya. Hindi siya masyadong mahal. May naman, hindi naman din ganun kamura talaga. Pero at least makuha natin ba. Kasi hindi lang kasi isa yung kuhanan namin ng gamot. Hindi lang si Papa, si Mama din. Dahil pareho silang inuubo, silisipon, tapos medyo may lagnat din. Dahil kapag siguro dala na talaga yun sa sipon tsaka ubo, dahil kapag umuubo ka mga langga, lalo na kapag sinisipon ka, talaga ka nang nasakit yung ulo mo. Sinsik mga langga. Medyo napaaga tayo ngayon kay kailangan talaga nating agahan So ayun, iniwanan ko sila si Mama doon ng ng pang kape nila, yung kape, meron pa namang kape doon. Tapos pambili ng tinapay. So yun, sana makauwi kami agad kaya para makainom yung dalawa ng gamot.
Kasi si mama, hindi talaga nakatulog ng maayos kagabi. Supposed to be, kahapon pa sana kami bibili ng gamot. Dahil nga, inuubo na si mama, tapos si papa kakaumpisa pa lang. Kaya gusto ko sana na makuhaan siya ng gamot para dili bitaw lumala. Kaso lang, yung pera namin ay kulang ba? Baka magkulang kami, tapos yung ano kasi namin mga langga, okay sana kung hindi nagmahal yung gasolina. Kaso lang nagmahal man ang gasolina. Kaya instead of sakto na sana sa gamot, kailangan pa naming magpagasolina. Yung gasolina ngayon 100 na yung litro. Kaya naghanap pa kami ng pandagdag. Kaya ngayon lang kami nakapunta dito mga langga. So ayun, hintay-hintay muna tayo dito. Pagkatapos, kasi alas 9 pa, alas 8 daw yung opening. Tapos kapag nakakuha na kami ng gamot, uwi kami agad para hindi kami maabutan ng tanghali. Dahil baka simba ko, baka may checkpoint ba. Alam nyo naman na si Insik ay wala pang driver's license mga langga. Kaya, abang-abang na lang no, or hintay-hintay na lang tayo sandali. Mga langga. Shout out din po pala kay Ma'am Bambi. Hello Ma'am Bambi. Mag-ingat po kayo lagi dyan. Maraming salamat po sa all of the above. Salamat po ng marami. So dahil nga po sobrang aga talaga namin, kaya nakaramdam ako ng antok mga langga. Kaya ayun, humiga muna ako dyan sa my waiting area. Wala pa namang masyadong tao mga langga. Umiga muna ako sa lap ni Insik kasi nga sobrang inaantok talaga ako dyan. Kasi nga malamig, sobrang ginaw mga langga yung biyahe namin. Grabe yung ginaw, sobrang lamig talaga. Kaya yan higa muna tayo ng konti. So maya maya nagsidatingan na yung mga person dyan. So nakita yun dyan, diba sa kanina wala pa talagang tao, pero ngayon may panaka-naka nang dumating. So feeling ko hindi masyadong maraming tao ngayon dahil Sabado nga. Siguro sa Lunes kasi wala kasing gamutan sa Sunday kasi day off ni Dr. Semblante nun. Tapos sa resume niya ng pag-check up ay Lunes hanggang Sabado, kaya siguro walang masyadong tao ngayon. Pero hindi natin alam, baka mamaya darating na yung iba. Tapos fast forward, ayan, medyo dumami na sila. Pero hindi ko na lang voice over mga langga dahil kung naririnig nyo lang talaga yung mga ubo ng mga tao na kanang puli-puli bitaw, ubo doon, ubo dito, ubo doon, ubo dito. Tapos marami pang mga bata. May mga bata pa na yung sakit ay ubo din, tsaka sipon, tsaka lagnat, trangkaso. Ganun yung mga sakit ng mga tao doon mga langga. Kaya talaga nasabi ko talaga na napapanahon siguro talaga na uso yung sipon, ubo, tsaka lagnat. Akala ko sila mama lang dahil senior nga, pero dahil nga daw sa panahon, sabi nga ni Dr. Semblante na dala ng panahon, kaya ganyan, lalo na kapag mga seniors, madali talaga silang hawaan ng sakit. Kaya ayun, pagka alas 9 mga langga, naghintay talaga kami hanggang alas 9. So, dumating kami dyan umalis kami dito sa bahay ng alas 4, dumating kami ng alas 6 dyan. Tapos pagka alas 9 ay ayun, nakakuha kami agad ng gamot pagkatapos ng interview. Tapos ayun, umalis agad kami ni Insik. Tapos pumunta muna kami dito sa gasoline station para magpagas nga. So ayun, doon namin nakita yung grabe kamahal na gasolina. Oh my goodness. Pero ayun, sige lang tag-ayon mag-CR muna ako kasi mahaba-habang biyahe pa talaga yung babiyahiin natin mga langga. Sa CR muna tayo. And then fast forward, pagkatapos ng 2 oras na naman na biyahe, pumunta muna kami dito sa bayan. Dahil sa market, sa kanilang merkado. Dahil bala ko talagang bumili ng isda para sa aming tanghalian. At papahigupin ko ng sabaw ang aming mga parents. Kaming lahat. Kasi pareho kaming lahat mga langga. Inuubo, sinisipon, yung masakit na ulo. Kaya kailangan talaga naming humigop ng sabaw para man maibsan yung paranakit ng lalamunan natin sa ubo at saka sipon. Kaya namili na ako dyan ng isda mga langga. Akala ko
bigas lang tsaka gasolina yung mahal. Pati pala isda, oh my goodness, halos umabot na ng 300 pesos per kilo sa kaliit ng isda. Magagmay kay isda mga langga, yung maliliit na matambaka na yan. So, halos umabot na yan ng 300. Kaya bumili na lang ako ng tamban, since may tamban naman dyan. Bumili ako ng 1 kilong tamban kasi plano ko din na magsugba or mag-ihaw ng tamban. Dahil madagal na din kami hindi nakakapag-ihaw ng tamban mga langga. Kaya bumili ako dyan. Halos 100 din yan. Kasi yung tamban noon, napakamura lang. Nasa 50 pesos per kilo, pero ngayon 80 pesos per kilo na. Akala ko bigas lang yung tumataas, tsaka gasolina, pati pala isda, no? Siguro yung dahil nga gumagamit nga ng gasolina yung mga mangingisda, kaya siguro din nagmamahal din yung bilihin ng isda. Kasi kapag pumapalaot sila, gamit sila ng krudo, gasolina para amandar yung kanilang mga pump boat. So buti nga kung meron kang disagwan, okay lang yun kasi wala yung gasolina. Tapos pumunta naman ako dito sa kabilang stall kasi naghanap talaga ako ng ititinola. Kasi yung matambaka doon sa kabila, hindi na siya matambaka, para na siyang matang aso kasi ang pula-pula ng mata. Kaya pumunta ako dito sa pangalawang stall, nakita ko tong medyo fresh pa na matambaka, or sa amin ay kuan. I don't know kung matambaka ba talaga to sa Tagalog sa inyo. Kanang sa amin ay tamarong yung tawag dito mga langga. So nakikita ko lang naman yung vlog ng iba na tinatawag nila sa tamarong ay matambaka, kaya nakikigaya na lang din ako, pero hindi po ako sigurado. Correct me if I'm wrong mga langga. So ayan, yung matambaka ni or tamarong na yan ay halos umabot din ng 300, nasa 260 per kilo mga langga. Kaya bumili na lang ako ng kalahating kilo. So tig-isa kaming 5 at nakalimutan ko naalala ko, nandun pala si Manoy Manian-an, dahil nga ginagawa yung ating kusina mga langga, kaya ginawa ko na lang 6. So na tumitimbang yan ng 0.6 or 6 grams, mga more than kalahati. Kaya okay na yan na lang yung binili ko mga langga para sa aming 6. Dahil andun si Manoy, sakto din, makahigop din siya ng sabaw kasi hinihika din yun sa lamig din ng panahon. Kaya yun, na set ko na, tapos nakakakita na naman ako ng tamban. So, sabi ko, ang fresh ng tamban nila, ang lalaki, ang sarap talagang ihawin. Medyo maliliit kasi yung tamban na nabili ko sa unang stall, kaya bumili na lang din ako dyan ng 1 kilong tamban. Bali 2 kilong tamban yung binili ko. Tapos naisip ko yung 1 kilo ihawin ko, tapos yung 1 kilo ay paksiw. Kasi yung paksiw kasi ay pang matagalan na ulam yun, hindi madaling masira ba. Kaya yun mga langga, at ayun, nagpatimbang agad ako dyan ng tamban. Yan kasi medyo mura lang. Na sana ako, naibog ko ba or gusto ko sana bumili ng mga bangus, kasi si mama ilang beses nang nagbanggit na miss daw niya yung bangus. Kaso lang yung bangus mga langga, grabe, nasa 290 ang kilos bangus. 10 pesos na lang, sa 10 piso na lang, 300 na. Kaya sinasabi ko na lang kay Insik, saka na lang next time na lang tayo bibili ng bangus kapag nakasahod tayo. Kaya yun, hindi mo na ako bumili ng bangus. Basta importante, meron tayong ulam. So kahit gaano pa yan kaliit na isda mga langga, basta naalang dyan tayo sudaan, maura dyan na importante gidres bukid. Lalo na ngayon sobrang mahal. Alam nyo mga langga, akala ko mura lang yung mais na bigas kasi nga mais. Pero nung nagtanong kami doon ng bigas, mas mahal pa pala yung mais kaysa humay. Kaya wala talagang mapagpipilian. Lahat ng bigas ngayon mahal. So sana nga may magbenta ng yellow corn para mag-yellow corn na lang kami. Ay, bahala na. Total, bigas rin naman yun. Bahala, mag-yelo-yelo ang atong ngipon. O kinaon sa yellow corn. Basta importante nga, makaluwas ta aning crisis karon. So, gaya nga ang sinabi ko, yung mga taga-ibang bansa or nasa Middle East ngayon, ma-OFW man, ma-Pilipino man o hindi, basta nasa Middle East ngayon, problema nila yung gera kasi nga delikado pag natamaan sila, simba ko lang. Pero tayo naman na dito sa Pilipinas, lalo na dito sa Pilipinas talaga, ay para din tayong
sumabak sa gera dahil sa mahal ng mga bilihin mga langga. So grabe talaga, lalo na kung wala tayong wala tayong income. Kaya simula ngayon mga langga, mag ano na talaga ako, bahala nag-unsay ako i-vlog, magba-vlog na talaga ako lagi, bahala na para makasahod tayo para makabili tayo ng bigas, baka makaano pa tayo, makaabot pa tayo sa medyo mura. Kasi ang sabi nila, mas mamahal daw ang bigas sa mga susunod na buwan. So nakakatakot paano na lang kaya? Ayun, pagkatapos namin bumili ng isda mga langga, bumili na rin ako ng mga lamas mga langga para kompleto recados para sa ating lulutuin na tinolang isda. So ayan, merong mga kamatis. Okay na naman ang presyo mga langga. Ganun pa rin, mahal pa rin yung presyo. Wala namang mura sa panahon ngayon. Tapos dinagdagan nyo na rin ng sibuyas dahon para masarap talaga yung ating tinola. Kasi mas masarap yung tinolang isda kapag kompleto recados. Saktong timpla at may pagmamahal yung nagluluto. Char. So ayan mga langga bumili na lang din ako ng isang chayote, tapos merong repolyo, kasi naisip ko meron pa pala akong doon sa ref, chicken feet. Gusto kong magtitinola kapag okay na yung pakiramdam ng mga seniors. So ayun, kasi bawal kasi sa kanila yung chicken feet pa naman yun. So ayun mga langga, nakarating na kami dito sa bahay. Nagmamadali po akong magluto ng tanghalian namin mga langga. Magtitinola ako ngayon dahil para makahigop din sila si mama ng sabaw. Pasensya na kayo sa damit ko. Kasi to uso ba? Char. Sa style na bitas-bitas ba? Ayun nga. Nagtitinola ako. Meron akong matambaka. Matambaka ba yun? Sa amin tamarong. Pero sa Tagalog matambaka daw ang pangalan nun. So yun, masarap yung itinola. Tapos yun, nakikita nyo, bumili tayo ng isda para kalahating kilo lang naman. Tapos yun yung itinola ko. Tapos tayo ng samukan, agoy. So yun mga langga, tapos kaya po ako nagmamadaling magluto ng tanghalian mga langga dahil gusto ko nga sana i-vlog, kaso lang nagmamadali ako mga langga. Nagayat ako pagdating namin dito, naglinis agad ako ng isda, tapos nagayat ako agad ng mga aromatics para sa tinola. Tapos yun, alagyan natin ng patola. Tapos nakabili tayo ng patola mga langga, 3 piraso. Masarap yun ilagay sa tinola para maganda yung higop sa sabaw. Tapos ito, nakabili na kami ng gamot nila mama. Ayan meron siyang meron siyang syrup yung para sa ubo. Tapos meron din sa sipon. To. Yung pinuntahan namin na clinic mga langga ay yung mga gamot niya galing daw sa ibang bansa. Yung pamamaraan ng pagbili namin ng gamot ay kakausapin talaga namin ang doktor in behalf of the patients. Kasi yung pasyente kasi ay hindi pwedeng dalhin doon sa lugar dahil nga kanang masyadong malayo na sa Bugo. Tapos yung sakit nila ni mama at saka ni papa pareho lang naman, ubo at saka sipon. Tapos may padakanakang sakit ng ulo. Kaya yun mga langga, pagkatapos naming magtanghalian ay papainumin natin sila ng gamot. So yun yung dahilan. So medyo malayo talaga. Yun nga, back to our topic. Yun, kakausapin namin yung doktor in behalf sa pasyente, kasi nga yung pasyente natin hindi pwede pumunta doon dahil nga ang layo, super layo. Tapos yung makakausap namin doon is doktor talaga naman, si Dr. Semblante. Tapos sarili niyang clinic yun. Pwedeng dalhin doon ang pasyente, pwede ding hindi kung hindi naman masyadong malala yung sakit, yung yung kanang natural na sakit gaya ng ubo, sipon, yun yung bibigyan niya lang ng gamot kahit tulad ng pasyente. Pero kung ang sakit mo ay malubha or talaga yung malubha ang sakit, kailangan mo talaga dalhin ng pasyente. Since yung sakit na ni mama, yung ninaramdam nila ngayon ay ubo lang naman, sipon, tsaka may panakanakang sakit ng ulo. Yun, kinausap lang kami ng doktor in behalf of pasyente. Tinanong niya kung ilang taon na. Yun nga, sinabi namin si mama ay 79, tapos si papa ay 67, mag-67. Tapos yun, anong sakit, anong dinaramdam. Sinabi namin ubo, sipon, tapos dahil nga sa ubo, masakit yung ulo.
Kaya yun, nagreseta agad siya ng gamot. Tapos doon lang naman namin bibilhin sa clinic din niya. Doon sa kanyang pharmacy. May ano din siya doon, may mga gamot din siya. So meron siyang pharmacist doon, magbibigay ng gamot. Tapos yun, sabihin niya lang na itong gamot na to, bigyan mo to ng good for 1 week, ganun. Tapos kapag ubo talaga, meron talagang syrup. So, hindi din namin masasabi na yung paggamutan na yun, or clinic na yun ay hindi bitaw legit, kasi makailang beses na po talaga kaming inubo, or kapag si Papa inubo, doon talaga gumagaling si Papa kapag napainom na namin itong gamot na to. Medyo malayo nga lang, pero yung gamot niya talaga ay diretso yun nga baka na bitong effective jud. Oo, epektibo jud talaga. Kaya yun. Kaya pinuntahan namin yung sick ng madaling araw para makauna kami sa priority lane number 3, number 3 kami. Number 2 si Insik, number 3 ako. Tapos ako yung in behalf ni Mama, si Insik yung in behalf ni Papa. Yun, kinausap kami ng doktor isa-isa. Tapos yun, naliwanag namin yun yung dinaramdam, yun yung ano. Tapos yung mga tao dun nakikita nyo sa vlog kanina, ang mga sakit nun, ubo tsaka sipon. Kung maririnig nyo lang sa vlog na may umubo dito, umubo na naman doon, may umubo dito, kasi yung mga sakit sa mga tao doon, ubo sipon, dahil sa panahon ngayon na malamig sa gabi, sobrang init sa araw. Kaya yun, hindi pala kami lang, akala ko yung mga kuan lang. Ako naman, sinipon ako mga langga, medyo may panakadakang ubo, pero hindi pa naman siya masyado, pero nag-ano na ako ng gamot para para in case ba. So, para hindi siya lumala. So, ayun mga langga, maraming salamat sa pagsama sa aming lakad ngayong araw na to. At thank you din po sa palaging panonood sa amin mga langga. Kaya hanggang dito na lang muna dahil siningit ko na talaga itong pag-outro ko dahil para ma-upload tong vlog na to at para naman kumita take ito paano, no? So, maraming salamat ulit. Kita-kita tayo sa next video ko and God bless and ingat po kayong lahat dyan. Shout out to Ma'am Bambi. Hi Ma'am Bambi. Bye po.